Namili at nagluto ako ng mga pagkain ng alaga ko dahil wala na silang makain. Mga tiklopin ko nga pala dahil 1 week na itong nakasampay. O, diba? Ang galing? Magic! Wireless video extender nga pala. Huma-high-tech na si Inday. Pagkatapos ng mga ibang gawain, heto at nakatutok na naman ako sa laptop. Grabe talaga, no? Ganyan nga pala ang buhay guro. Heto at Monday na naman mga Inday. Sinubukan ko palang gamitin yung binigay sa akin ni Marky at heto na nga, high-tech na talaga. After 6 hours duty, heto at nakauwi na rin ako at heto na nga, namimiss na naman ako ng mga alaga ko, lalong-lalo na ang aking Yuki. Pero hindi pa rin dyan nagtatapos ang aking trabaho. Heto at nakatutok na naman ako sa laking laptop. Tuesday na mga Inday. Heto na ulit ako. After 6 hours duty, heto at haggardness si Inday. Pero maganda pa rin. Nag-volunteer nga pala akong gawin yung quiz bee para bukas. Naawa na rin ako sa GL ko kaya nag-volunteer na lang ako na ako na mismo ang gagawa. And it's Wednesday mga Inday. Heto at nakabis na ako lahat-lahat na at handa na pumasok sa school. Pero after 6 hours duty, heto at nakauwi na rin ako. Syempre, pagka-uwi ko, natulog na ako. Bahala muna yung mga ibang gagawin ko. Mag-nap time muna ako. Dahil walang pasok ang mga bata at ADM sila ngayon, heto at tinanghali na rin ako ng gising. At ayan na nga, ayos mode muna si Inday. House chores muna si Inday at ayan na nga po, walis mode muna ako sa aming sahig. After that, heto at nagmap na ako ng aming sahig para bumango-bango naman. Lalong-lalo na at dito pa naman nag-iihihan ang mga anakis kong mga 4 ang paa. Pagkatapos ay pinakain ko na sila. Habang kumakain ang mga alaga ko, heto at maglalaba ko ng basahan. Syempre, alam nyo na yan dahil dyan umiihi ang mga alaga ko at marumi na rin. Kaya kailangan ko na rin maglinis ng aming basahan. After that, sampay mode. Need ko na rin tayihin yung nasira kong bag. Ngayon lang ulit ako nanahi ng aking sirang bag para na rin may magamit ako at lalong-lalo na yan yung lagi kong ginagamit. Pagkatapos kong manahin ang aking sirang bag, heto at pinapaliguan ko na si Yami. Ilang linggo na rin kasi siyang hindi naligo kaya nangangati na rin siya. Iba na rin ang kulay ng kanyang balahibo. Pagkatapos ni Yami, si Yuki naman ang sinunod ko. Lalo na lagi ko yang katabing matulog. Panghuli naman ay si Yuna na ang pinaliguan ko. Utos kasi ng daddy niya na kailangan ko na raw siyang paliguan dahil nangangati at ang kanyang mga buhok ay nagkakabuhol-buhol na. After maligo ng aking mga alaga, ako naman ang sumunod na naligo at nagbihis na dahil nagpunta kami sa birthday ng aking inaanak. At heto nga, kain mood si Inday. 6 o'clock na ako nakauwi at heto na, haggard na si Inday. It's Friday mga Inday at heto nasa higaan pa rin ako. Tinanghali na rin ako ng gising at hindi magandang panahon ngayon dahil naulan. Pero kahit ganoon ay chinarge ko muna ang aking e-bike dahil kailangan na raw siyang i-charge. After that ay pinakain ko na ang aking mga alaga at heto si Yami ang nauna. At heto, tutok na naman ako sa aking lapi dahil marami na naman akong kailangang tapos. Tambak ng gawain si Inday. Hoping na matapos ko ito mga Inday. Kailangan kong isa-isahin ang pangalan ng mga kids. Ay, naku talaga. Bago ang lahat, ayan na muna ang ginawa ko. Print ko muna yung front page ng 3rd summative test ng mga alaga ko. ng mga estudyante ko. Syempre, habang worky-worky si Inday heto at may naglalambing ang aking
Yummy pot. O, diba? Ang pogi ng aking alaga. Ganyan talaga si Yummy. Malambing na aso ko na yan. Kinagabihan, heto ang aking natapos. Lahat ng sama tip test na i-print ko na. At bukas ko na tatapusin yung iba. Matutulog muna si Inday. And this is it. It's Saturday na mga Inday. Heto at kagigising lang ni Inday. Tinanghali na rin. Syempre kailangan ko nang bumangon at heto nagsuklay na ako ng buhok para sa panibagong araw. Pinakain ko na ang mga alaga ko. Pagkatapos ay hinarip ko na rin ang mga kailangan kong gawin. Inayos ko na ang mga test paper na ipapa-exam ko sa mga bata. Sa matip test nga pala ito. At ito ang finished product.